Things you must prepare before leaving in your car here in Toronto, Canada. Again, this is Kuya Vince and I would like to share my experience, how I survived leaving in my car. Sa video na ito, makakatulong ito para mas makasave kayo lalo dahil at least alam nyo na kung ano yung mga dapat bilhin at hindi na kailangan bilhin. Dito rin sa video na ito, makakatulong para medyo mabawasan yung stress dahil nga talagang maraming challenges na pwedeng ma-experience. Tandaan nyo, living in a car is just temporary. Itong ginagawa ko, hindi ito bakasyon, hindi ito staycation, dahil may mga goal tayo na gustong gawin kaya natin ginagawa ito. Dahil dito makakaramdam ka ng lungkot, depression, or anxiety. At saka darating yung point na parang kukwestiyonin mo yung sarili mo, tama ba itong ginagawa ko? At syempre kailangan ready ka dahil marami kang pwedeng ma-encounter. Tulad ng ingay sa labas, yung traffic, yung mga taong naglalakad o nagkukwentuhan sa labas ng sakyan mo dahil hindi nila alam na nandun ka sa loob na natutulog. Problema din minsan yung summer dahil yung init dito is humid. Ibig sabihin talagang malisangan yung hangin. At ang tanong, ready ka na ba kung sakaling malaman din ng mga kaibigan mo or ng mga kilala mo na ikaw ay nakatira sa sakyan? Basic things na kailangan mo i-consider kapag kukuha ka ng sakyan. Unang-una, kailangan merong enough space para makahiga ka dahil napaka-importante na nakakapag-rest ka ng maayos. Kaya isa sa mga reason ko kung bakit ako nag-van life, para kung saan yung trabaho ko, pwede ako magpahinga anytime. At itong gamit ko ngayon is Honda Pilot 2004 model. Medyo luma pero napaka-reliable dahil pwedeng i-fold yung mga upuan sa likod. Kaya itong twin size bed na inuupuan ko ay napakaluwang. Bed yan. So meron akong dalawang foam na nilagay. So naka-fold kasi yung malambot naman bro. Ano guys, oh. Wait lang. Sabi ko, may ano siya dito. Ano ba yan? Talagang pati yung ko tinignan mo. Siyempre po, confused. Dito ka lang, tapos mag-stargazing ka dyan, oh. Hindi mo kailangan magsimula ng magarang sakyan or van. Importante yung maayos at hindi sirain para hindi ka magkaproblema sa pagpapaayos ng sakyan mo. Hindi lahat ng mga sakyan ay build para sa van life. Pero kung ano yung meron ka, syempre kung yan ang sakyan mo ngayon, pwede mong pagtsagaan yun. Huwag niyong kalimutan na mamili kayo ng sakyan na gas efficient dahil nga dito sa Toronto napakamahal ng gas. Pinaka-importante lalong-lalo na sa winter, talagang magagamit nyo, kailangan yung sakyan nyo ay gumagana yung heater. And third, choosing the right parking spot. Para ma-avoid mo magkaroon ng mga parking ticket, kailangan alamin mo muna yung mga parking rules kung saan yung mga free na pwede kang mag-park overnight. Usually dito sa Canada, maraming mga 24/7 na gym dito kaya pwede kang mag-park doon kahit na magdamag. Just make sure na hindi ka mag-iingay or hindi obvious na nakatira ka doon sa sakyan. Your goal is to sleep at makapagpahinga, hindi para magpapansin. And number 4 is winter survival. A huge storm. Winter storm. Minus 12 degrees. To be careful on the roads as the forecast is calling for a mix of snow, ice pellets, and freezing rain. This year na-experience namin ang isa sa mga pinakamalamig na temperature dito sa Toronto na umabot ng minus 30. Dito maraming sumusuko dahil sa winter. Dahil sobrang lamig nga naman. Buti na lang talagang desidido akong ma-experience at matapos itong buong taon na to na nakatira sa sakyan. Papakita natin kung paano yung ginagawa kong technique para makasurvive sa winter. Yung mga proper na sleeping bag, yung mga heated blanket, at syempre yung mga proper insulation sa mga bintana natin para hindi pumasok yung lamig. And number 5, saan ako naliligo, saan ako nag-washroom. Basically, sa gym tayo naka-member para at least pwede tayong maligo doon anytime at pwede tayong gumamit ng washroom. Lalong-lalo na tayo mga Pinoy, sanay tayong maligo everyday, di ba? So, kung sakali mang hindi man ako makaligo ng isang araw, hindi ako komportable. Kaya nga kailangan talaga makapag-shower ako ng everyday para at least fresh pa rin at para alive yung dugo mo.
Next is your food. And syempre kailangan medyo smart ka rin sa pagpili ng pagkain mo. Pero since na nasubukan kong tumira sa sasakyan, marami ako na-discover ng mga kung saan yung mga restaurant location na may mga promo. Kung kayo ay nasa Toronto, at least meron kayong idea or kung saan kayo pwedeng bumili ng mga affordable na food. Okay, number 7, money and budgeting. Hindi magiging effective yung ginagawa mo kung hindi ka marunong mag-budget at wala kang disiplina sa paghawak ng pera, which is naging problema ko din yun sa una. Aminado ako, nagkaroon ako ng konting challenges sa budgeting dahil nga wala naman akong mentor para magsabi kung anong dapat kong gawin. But in 9 months, syempre na-realize ko na kailangan kong ayusin yung budget ko. Kailangan yung i-budget yung panggas nyo, yung maintenance, and in case na magkaroon ng emergency, kailangan meron kang funds doon. At hindi mo rin naman masabi kasi baka biglang magkaroon ka ng ticket. Dahil dito sa Toronto, napakahigpit po ng traffic rules dito. Yung speeding, yung mga left turns, and yung mga one-way, yan, mga stop sign, very crucial kasi yung traffic talaga dito. Kaya mahigpit po sila. Maraming pulis na nagbabantay ngayon. And now, of course, safety and awareness. Napaka-importante ng safety. Kailangan maingat ka din sa pipiliin mong lugar. Kailangan medyo mamili ka din ng tamang spot para hindi ka pagtripan ng ibang tao. At the same time, always make sure na ilock mo yung door ng sakyan mo. In case naman nakakatukin ka ng police or ng security, ito lang masabi ko sa inyo, huwag kayo makikipag-argue. If you respect the rules of the city, hahayaan ka lang naman Before nila. you Before you park there, make sure na walang mga sign na nakalagay doon na not allowed of overnight parking. And now, punta naman tayo sa mental health and loneliness. Kadalasan kasi kapag magpapark ka, mayroong time na talagang tahimik yung gabi, talagang parang medyo nakaka-depress or parang nakakalungkot na mag-isa ka, 'di ba? Wala kang kausap. Kaya maganda libangin mo, tulad ko, gumagawa na lang ako ng content para ma-share ko yung mga kwento ko or yung experiences ko, magkaroon ng idea yung ibang tao. Pwede rin naman everyday tumawag kayo sa family nyo para meron kayong kakwentuhan, hindi kayo ma-bored. Yan. So, dito sa Canada, napaka-importante ng mental health dito. Hindi big deal yung kung anong klaseng trabaho meron ka, kung janitor ka, doktor ka, nurse ka, or cook ka. Ang labanan dito yung mental health. Hanggang saan mo kakayanin yung depression na pwede mo ma-experience or anxiety na may experience mo. Pero tandaan mo, even you're living in your car or mag-van life ka, it doesn't mean na ikaw ay homeless. Dahil ginagawa mo lang ito para dumiskarte or makasave ng pera. Tulad ko, choice kong tumira ng sakyan dahil ito yung way ko para makasave ako ng pera instead na mag-double job ako para makapagbayad ng rent. Pinapagod ko lang yung sarili ko, why not just remove my rent and then isang job lang and then makakapagpahinga pa ako. Last but not the least, syempre yung ating exit plan. Sabi nga natin, living in a car is temporary.
Hindi ito lifetime. Dahil ginagawa natin to para makapag-isip tayo at para makapag-prepare tayo sa next big plan natin. Kaya kung gagawin mo ito, pwedeng magbigay ka rin ng time frame kung hanggang kailan mo gagawin ito at kung magkano yung goal mo para makasave ka. And then kung ano yung gusto mong gawin dun sa perang masisave mo. Meron ka bang gustong bilhin na property? Meron ka bang gustong bilhin na van, meron ka bang gustong puntahan or gusto mong umuwi sa Pilipinas or just in case na mapauwi ka ng Pilipinas, meron kang ipon, di ba? Again, thank you for watching my video. Living in your car will test you, lalong-lalo na dito sa Toronto. After all ng paghihirap, marami kang matutunan, lalong-lalo na yung disiplina, yung patience mo, at yung gratitude kung ano ba yung mga bagay na ma-appreciate mo kahit na small things lang. Minsan, yung mga simpleng bagay ay ma-appreciate mo na dahil naranasan mo yung ganitong situation. Again, kung gusto mong ma-update ka sa susunod nating video, please subscribe and like my videos, and kung pwede nyo pong i-share ito sa mga kaibigan nyo. So again, this is the real journey of a traveler. Ako po si Kuyang Vince dito sa Toronto, Canada. Ingat po kayo lagi. God bless.